Isang napakagandang umaga ng linggo mga katanto. Location po namin ay sa Calaca, Batangas. At ngayon po ay araw ng linggo, January 4, 2026. Ito po ay ang unang ride namin sa year 2026. At patungo po kami ngayon sa Laurel, Batangas sa Simbahang Bato. Habang ipinakikita ko po sa inyo ang motovlog na to, ay meron po tayong paksa na ilalahad sa inyo. Ito po ang napakagandang interview kay Senador Marcoleta ni Christian Esguerra ng Pax First. At pinamagatan ko po ito na it is not about you, Senador Marcoleta. It is about Christian Esguerra. Opo, dahil sa interview ito ay lalo akong humanga kay Christian Esguerra sa tapang niyang magsalita at diretsahang mga tanong ay talaga mapapahanga ka sa kanya. Matagal na po akong taga-subaybay ni Christian Esguerra, pero silent viewer lang po ako at hindi ako nakasubscribe sa kanya. Kaya dahil sa interview ito ay magsasubscribe na po ako. Sa vlog na ito ay magbibigay lamang po tayo ng konting reaction sa interview ni Christian Esguerra kay Senador Marcoleta. Magkaisa tayong labanan ang fake. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating special Saturday Night Live episode dito po sa ating Facts First podcast. Ito na po ang unang diretsahang tanong pagkatapos po lamang ng introduction. Isang malaking karangalan po. Nadinig ko po kasi yung pangalan ko sa isang panayam ninyo sa DCBB. Parang may tampo kayo. Buti nag-reach out yung inyong staff no, sa email. And wala pong problema. Maganda makausap namin kayo dito sa Facts First. Kumusta po ba kayo? Okay naman tayo, Christian. Salamat. Okay. Sige, unang-una, pinakabagong balita kasi, I'd like to get your reaction to this. Promoted si Commodore J. Tariela to Rear Admiral. Isa po siya sa mga madalas ninyong ma-criticize. What's your reaction to this? Pakiabot mo yung aking congratulations sa kanya, Christian, kasi kung meron lang akong number niya, baka i-text ko siya para personal ko siyang i-congratulate. At inaasahan ko siguro sa mga susunod na araw, baka maging resource persons naman, isa sa mga resource persons namin siya. Okay na sa inyo kung hindi siya mag-apologize dun sa caricature ni Xi Jinping? So, hindi naman siya kailangan mag-apologize sa akin. Hindi naman ako yung nilagay niya sa caricature, Christian, alam mo naman yun. Pero you criticize him for that, hindi po ba? Criticize siya ng maraming mga tao dahil lalong-lalo na ang TFA, Christian, sinabi nila, hindi naman yun ang paraan para iparating natin ang anumang gusto nating iparating sa mga bansa na kaaliado. No, hindi. Ang nangingibabaw ay yung tinatawag lang diplomacy. Pansinin po natin, hindi po direct na sinagot ni Senador Marcoleta ang diretsang tanong ni Idol Christian. Pero gusto ko muna puntahan itong inyong controversial remark tungkol po dito sa Kalayaan Island Group. I understand dun sa pinakahuling Commission on Appointments hearing, pinababawi nyo, pinatatanggal nyo sa record. Tama po ba? Kasi naman, Christian, palagi kong sinasabi sa kanila, marami na rin pagkakataon na naipaliwanag ko yun eh. Nabanggit ko lamang yung phrase na yun. It's more of a, siguro masasabi natin hypothetical way out. Bibiro ka pala noon, Senador Marcoleta, pero seryoso naman yung itsura mo Kahit kailan, Christian, hindi ko in-advocate na isurrender natin o i-abandon natin o alisin natin sa teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. So sige na nga, pero tatandaan ko ito, Senador Marcoleta, baka sabihin mo na naman sa susunod na galit ka, sabihin mo, sinabi mo yan dahil hypothetical lang yan Pero I'll be honest sir, no? And I think this is also shared by a lot of Filipinos. Nung napanood ko po yung inyong manifestation po ba yung tawag doon, no? Yun yung binanggit doon sa CA, hindi po dating na hypothetical And actually hindi po dating joke. Basahin ko lang po ng buo, no? And then you can respond. Nilagay niyo po ay, ang sinabi niyo po, ano ba talaga ang
pinagpapatayan natin dito. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin po natin para madali, i-give up po natin itong Kalayaan Island Group. Yes, Christian. Ang pinanggalingan kasi niyan ay dinidiscuss ko yung hirap nga kung paano idodrawing finally ang West Philippine Sea. Sinasabi ko rin nga na kahit nga ako yung NAMRIA na minanduhan na nga ng ating presidente, 2012 pa yon kung maalala natin, halos 14 na taon nang nakararaan. Bakit hanggang ngayon ay hindi natin nagagawa yung sundin, yung kautusan na nakapaloob doon sa Administrative Order 29. Puputulin ko na dahil papaikutin mo na naman yung sagot mo kay Christian. Ayun po yung punto ninyo. Okay. Sa akin naman po, hindi po kaya may mali doon sa mismong punto na inyong isinusulong, hindi pong i-drawing using coordinates yung West Philippine Sea, but in fact, it shouldn't be the case. Basahin ko po yung paliwanag ng NAMRIA, no? Nagpaliwanag po sila rito na 2012 pa lang ginagamit na po yung West Philippine Sea sa ating administrative map. Ang sabi po nila, the boundary is mapped using precise geospatial data from RA 9522, yung ating baselines law. So, bakit nyo po ipinupush yung coordinates kung mukhang hindi naman po kailangan? Christian, ganito kasi yun eh. Kung halimbawa sinabi ng ating NAMRIA na meron naman tayo kanyang precise geospatial data para sa ganon ay maiguhit natin yung outer limit ng ating exclusive economic zone. At sa tulong na rin sabi niya ng mapping software at saka yung tinatawag nilang navigation parang meron silang navigation scheme para something like, bakit hindi natin ma-drawing? Kompleto naman pala yun. Oops! Hahaba na naman ang sagot mo eh. Opo. Pero ang sabi po ng NAMRIA, a short list of coordinates would not accurately show the maritime limit. Tapos ito po, yung isa ko pong gustong linawin sa inyo. Do you recognize the West Philippine Sea? Ako gusto ko talaga na meron tayong West Philippine Sea. Hindi lamang tayo dapat ang nagre-recognize, Christian. Nandito yung pinakapunto kasi ng usapin eh. Ang gusto ko, hindi lamang tayo ang kikilala nito, kundi yung buong mundo. Simple-simple ng tanong, hindi mo na naman masagot ng diretso. Senator, I'd like to challenge that point that you mentioned. No? Is it really a challenge? Kung malino naman po sa UNCLOS, yung paglilista natin ng ating maritime entitlements and nanalo naman tayo ng 2016 arbitral ruling, kailangan lang natin magkaroon ng baselines law at nagkaroon po tayo nito. At nagkaroon po tayo ng further clarification ng 2024 as to our exclusive economic zone, our territorial sea, our contiguous zone. Tapos yung binabanggit ninyong regime of islands sa KIG, malinaw po na meron siyang territorial sea. So what is there to clarify if our laws domestically are consistent with international law? Sige nga, sagutin mo yan ng diretso. Christian, siguro magsimula tayo dun sa gustong mangyari ng ating Administrative Order 29. 2012 pa yun eh. Yung unang-una. Ang sinabi ng it was a presidential directive address to the NAMRIA at saka sa DFA natin na mag-prepare na tayo ng mga maps ng ating bansa reflecting the West Philippine Sea and deposit it with the United Nations, and at the same time ay let us notify, sabi niya, all relevant international organizations including the IHO. Okay na yan, wag mo nang pahabain, baka matwist pa ha. Opo. Kasi ang isa ko naman punto rito, sakaling mangyari po lahat ng sinasabi ninyo, hindi naman po automatically the whole world, each and every country other than the Philippines would start using the West Philippine Sea. Kasi I'm sure nakita niyo na po yung ating administrative map coming from the NAMRIA. Napakalinaw naman po nito kung nasaan yung West Philippine Sea at ano po yung covered niya. Christian, ikaw na rin ang nagsabi. Makikita mo yan, administrative map. Ang administrative map, Christian, kung makikita mo yung mapa natin, it is a map that subdivides our political
subdivisions na makikita mo dyan yung mga regions ng ating bansa at yung ating mga probinsya. At nilagay, nakasulat yung West Philippine Sea. Ay. Hindi naman definition ng tinatanong sa ni Christian Esguerra. Bakit mo dinefine yung map? Opo. Ayan. Sige, malinaw naman po yung perspective niyo from where you're coming. Yung perspective niyo from you, no? Pero sa akin po, ang isa pong danger nitong patuloy na pag-question ninyo dito sa di umano'y kawalan ng mapa, nagkakaroon po ng doubt sa mga Pilipino na iniisip, oo nga no, baka walang West Philippine Sea. Tapos tinatanong ko kayo ng diretso po kanina, kung nare-recognize yung West Philippine Sea, better kung sinagot nyo po na mas diretso. And in the process na pinagdidebatihan po itong punto ninyo, mukhang nakikinabang po in China kasi gumugulo po yung isip ng maraming Pilipino. Ano po yung tugon nyo nun? Yan na nga yung sinasabi ni na Justice Carpio Iniiko mo lang yung narrative ng China na black propaganda naman. Christian, ang ginagawa natin, linawin natin talaga kung ano ang status ng pinag-uusapan nating West Philippine Sea. Na-define na natin sa pamagitan ng ating mga batas. Nung ma-define natin sa pamagitan ng Republic Act 12064, malinaw na alam na natin kung ano ang mga elements ng ating West Philippine Sea. Ayun naman pala malinaw naman pala Bakit patuloy mo pang kina-challenge? Then tanong ko po, no, by continuously harping on this issue of a West Philippine Sea map, don't you think you are basically helping the cause of China, whether inadvertently or purposely? On the contrary, Christian, alam mo, gusto ko ngang palakasin natin ang pagkakaintindi ng mga kababayan natin dito sa ating pinaglalaban na West Philippine Sea. Hindi na naman po masagot ng diretso. Diretso naman yung tanong. Ay siya, puputulin ko na muna dito kasi mauubos ang oras natin. At hindi ko po intention na i-splice yung video. Ilalagay ko po yung link ng full interview dito sa video description para mapanood po ninyo ng buo. Para hindi naman yung masabi na in-splice ko lang yung video para yung katwiran yung mga pagtatanong ni Christian Esguerra. Ibinahagi ko po sa inyo itong video upang ibigay kay Christian Esguerra ang nararapat na papuri sa kanya sa tapang niya ng pagtatanong at mga diretsong tanong pero wala namang diretsahang sagot. Yan yung style ni Senador Marcoleta Kapag tinatanong ay iniikot niya yung sagot at lumalayo sa konteksto ng pinag-uusapan. Panoodin na lang po ninyo yung full interview at makikita ninyo na kinain ng buong buo ni Christian Esguerra si Senador Marcoleta. Thank you for watching. See you on my next video.